magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa katunayan, nandito po kami ni Jing sa Consolacion SM. Dapat sana si Papa Beats kasama namin. Kaso lang si Papa Beats na walang bigla. Umalis pala siyang mag-isa, nagpunta ng Danau. So, naiwan po siya. First time ko pong makapunta dito sa SM Consolacion. Yun nga, pero babalik pa naman daw, sabi ni Jing. Dito pala kami pupunta. Ha? Maganda 2:30. Ano maganda na oras mga kagawas? Kasi kanina maga pa akong nagising, pati si Papa Beats maga pa nagising. Tapos yun nga, plano ko nga akong maglaba dahil marami ng labahan. Pero pagkatapos kong maglaba, yun, naglaba din sila mamawalin kasi mas marami po yung labahan nila. Tapos, nang matapos po akong maglaba, nagpatid si Jing at tinanong niya kung saan si Papa. Sabi ko baka nandun sa labas, bibili ng ulam. Kasi kakain yun dahil iinom ng medisina niya. Tapos, sabi ni Jing, sige, magpapatid muna ako sa labas kasi mauuna daw siya. Habol na lang po kami ni Papa Beats, kaming dalawa. Habol. At yun, naghintay si Jing ng mga mag-isang oras na wala pa si Papa Beats. So, patid na lang po siya kay Christian dahil pupunta pa po si Jing sa room dahil maglilikbit dahil yung room niya is gagamitin bukas daw. Tapos, diretso po siya sa boarding house niya. Ayun, umalis na lang po ako. Wala pa si Papa Beats kasi hindi namin alam kung saan si Papa Beats. Pagpahatid ni Jing sa iskina, yung motor ni Papa Beats is nandun sa iskina din, nakaparada. Sana okay lang yung vlog ko kahit may music. And then, bababa naman po kami ni Jing. Iniikot-ikot ako ni Jing dito sa loob ng SM Consolacion. O-order lang si Jing ng pagkain tapos doon kami kakain sa loob ng sinihan. Plano na pala ni Papa Beats na umalis. Hindi lang po siya nagsabi. Tapos, hindi naman po namin nasabihan or hindi naman ako sure na matutuloy po kami umalis. Kasi mga tulog pa talaga yung mga tao sa bahay. Tapos ako naglalaba na. Sabi ni Jing, sina mama, maligo ka na. Sabi ko, saan tayo pupunta? Basta ko na. Tapos sabi niya, sige, mauna na lang daw siya. Tapos, ayun, habol na lang daw ako kasi pupunta pa siya ng school at saka pupunta ng boarding house. So ako naman, nagtagal pa akong nakasakay nagtagal talaga akong makasakay doon sa munisipyo. Halos isang oras pa ako bago makasakay kasi punuan po yung mga bus. Kung doon po ako sa Iskina Patag sumakay, siguro baka makita pa kami ni Papa Beats. So sa munisipyo naman po ako nakasakay. So ayun, nangyari, hindi nakasama si Papa Beats kasi may plano si Papa Beats na umalis siya lang. Hindi nagsabi-sabi sa amin. So ayun,
hindi nga siya nakasama. Pero sabi ni si Jing, baka daw bumalik. Sila na lang, hindi na rin lang po ako sasama. Yung wala naman po makasama, yun na ang sumama. Ako naman po yung maiiwan sa bahay. So ngayon, nandoon sila, si Mama Walin, maglalaba yun sa mga labahan nila, pati si Dian. Ako naman, tapos na po akong maglaba. Tapos yung tindahan ko, si Dian po yung pinapagbantay ko. So yan, nagpipila pa si Jing ng ng pagkain. 2:00 na po yung oras, guys. Ang laking stop toys. Pabalik na po kami sa taas. Yan. Pipila na si Jing, magbabayad. 2:00. Ibidya po yung umpisa ng panunuorin po namin. Yun nga, 2:15 na po. Ayan, katatapos lang po yung pinanood namin ni Jing. 4:45 na po. Yan, iniwan namin dahil hindi pwede dalhin sa loob. Hindi po kami nakakain ni Jing. Ano to na ito rin kita na pelikula? Ano to na aton kita na? Breadwinner. Guys, ganda. Ang ganda po ng istorya, Breadwinner. Nakakaiyak. Breadwinner is, ang saya kasi marami matawa, gising sa iyak. Tas ngayon, meron nang naghihimutok dahil wala pa kami. hindi nakasama. Bali, sa kamusta rin naman kasi tomorrow. Ay, pala ngayon, ako lang uuwi. Diretso kasi si Jing, meron pa siyang seminar bukas hanggang 29. So, sa 29 pa siya uuwi ng Sugod. Ako lang po yung uuwi ngayon. Bababa na po tayo. Nawala yung gutom namin. Nag-order, hindi pala pwedeng kumain sa loob ng sinihan. Yung lang po, yung coke lang po yung nadala namin doon. So, ihing-ihi na talaga ako dahil malamig pa. Aircon, tas malamig pa yung inumin. Maraming stop toys. Pasok muna kami dito. Sakay na po kami ng bus. Papauwi na po kami. So, ayan guys, nandito na po kami sa Katmon. Nag-stop over muna dito sa Binangkalan. Maninihapon pa yung ibang pasayeros at saka driver. Kasi galing po ng syudad. Yung oras na po is 7:00. So, naghihintay si Ronald kasi ngayon po sasakay ng barko papuntang Tacloban. Uuwi muna siya dahil kukunin niya si Duday. So, umaga po siya dadating doon sa Tacloban pagka Sabado ng
bukas Biyernes, dadating ko siya ng umaga. Pagka madaling araw ng Sabado, sasakay naman po siya ng series pabalik dito sa Cebu. Ang oras po guys, alas 7. Sabi ko sa kanya, dapat alas 9 nandun ka na sa dry dock. At si Jing nga pala, bumaba na kanina pa sa Compostela dahil sa boarding house siya tutulog dahil seminar nga nila. So sa 29 pa siya uuwi ng Sugod. Kakain muna sila. Yan guys, nandito na po tayo sa bahay. Nakarating na po. At saka andun si Ronald. Dinatid naman ni Papa Bits sa labasan dahil uuwi muna siya ng Tacloban para kunin si Duday. At saka nag-ano na po sila, nagkukula po. Ayan, alas 8:30 na po yung oras. Grabe na biyahe. Nakasakay po kami ni Jing ng bus alas 6. Mag-aalas 6. Tapos yun, nakarating po tayo dito sa bahay alas 8:30. Masakit sa ulo yung biyahe. Tsaka yung mga tupiin ko yan, linagay ko lang muna dyan sa bag ng SM. Kasi hindi nila natupi dahil marami po yung nilabhan nila kanina. At saka iwan ko naman ano naman ng diferensya yung ano namin motor dahil hindi po nakakahigop ng tubig. May tubig pero hindi nakakahigop ng tubig. Iwan ko. Tapos yung cooler namin gumana po yun kagabi. Tas pagising ko ng umaga patay po siya pero nakapower pero nakapatay. Medyo umaksyon na po yung mag-ice na yung ice ko. Parang na-defrost. Iwan ko, marami pong nagaganap na hindi malaman kung bakit. Morning guys. Ayan, umaga na po. Tugtungan na po natin yung vlog natin kahapon na hindi po natapos. Hindi po tayo na pag-vlog kahapon natapos kasi yun, napagod po tayo. Kaya nagpahinga na po ako. Dugtungan na natin po. Yun nga yung nangyari sa kahapon po. Yung nangyari sa lakad namin ni Jing. So ngayon umaga na. Kababangon lang po natin. Tapos ayun, kasi di ba hinatid kagabi si Ronald pauwi ng Tacloban. Tapos sila Rosan naman po ngayon is nandyan na sa Palumpon. Patawid na po sila papunta dito sa Cebu. Bali nagkasalubong lang po sila. Pero hindi as in magkakasalubong kasi si Ronald banda dito yung biyahe, Isabel. Sila Rosan is Palumpon. So yun, nagsend na po si Rosan ng picture. Nandun na sila sa Palumpon sa waiting area. Sabi niya marami daw pasayros. Sabi ko naman si Ronald ngayon is sa time na yon is pa Tacloban naman din o kaya baka malapit na sa Tacloban dahil alas 7 na, mag-alas 7. Sila Rosan darating yun ngayong tanghali mga alas 11 or alas 12. Si Ronald, pwede naman po din bumalik kaagad kung halimbawa kasi kukunin lang naman po niya si Duday. Pwede rin siyang umalis kaagad. Papunta din ng Via Isabel din po siya para po makahabol sa biyahe na pang alas 3 ng hapon. Na yung dating na yun is gabi naman dito. Mga alas 9 yung dating. Pero mapapagod pag commute ng commute kasi kung sa Danau ka sasakay, magbabas ka, sasakay pa sila pa Ormoc. Pagdating sa Ormoc, sasakay para sa Isabel. Tapos yun na, sasakay na ng barko, papunta na dito sa dry dock. Tapos yun, sasakay pagbaba ng motor,
pagbaba ng barko, sasakay ng motor, highway. Pagbaba ng motor sa highway, maghahantay naman po sila ng bus. Papunta na dito sa Sugod. Kaysa sa diretso ka sumakay ng bus, diretsuhan, isang babaan lang. Pagdating ng galing Abukay, Tacloban, pagdating sa Palumpon, bababa kasi sasakay ng barko, tatawid. Tapos yun, pakatawid nila dito sa Pulang Bato, sasakay naman ulit sila sa bus sa sinakyan nila. Diretso na dito sa diretso na dito sa Sugod. Padiretso na kasi yung bus sa Cebu City. So dadaanan nila yung Sugod, bababa sila dito. Pwede naman yun, dating si Ronald ngayong umaga dun sa Tacloban, kila Duday, pwede naman sila kahit hindi sila sumakay ng pang alas 3 na hapon na biyahe pa Danau, pwede na rin sila mamayang madaling araw. So bali Sabado na yun, madaling araw, alas 2 po yung alis. So sa alas 2 bukas ng umaga is nandun na sila sa Palumpon. Padating na din po sila, tanghali din ng Sabado sila dadating. Si Ronald at saka si Duday. Sila Tiyang at Rusan, at yun, nakasama din nila po si Pinsoy, pinasama ng mama. Bali na kasama din. Kasabay sila ni nila Idmar, yung kapatid po ni May Timang na papa ni Susia. Kasabay po sila nagpunta dito. Kasi kung nakakabiyahe si Ronald kahapon ng umaga, siguro sabay-sabay sila ngayon na papunta dito. Bukas naman ng tanghali, dadating sila Duday at Ronald kung bukas sila ng madaling araw sasakay. Mas pabor-pabor yung series yung sasakyan mo papunta dito sa Cebu. Kasi isang babaan lang kaysa magpadanaw ka, ilang ride po yun. Ormoc, Isabel, Danau, tapos papunta na apat na sakay. Yan yung lamok matake. Pagod po tayo kagabi sa biyahe. Imagine, alas 6, makasakay kami doon. Tapos ikot-ikot pa kami ni Jing ng SM Consolacion. May hinahanap na hindi mahanap. So ayun, nakasakay po kami alas 6. Tapos ako lang nagdiretso dito. Yun, alas 8:30 na po ako nakadating dito sa bahay. Medyo natagalan pa tayo masundo doon sa eskina na lang po ako, nagkamali lang po ako na dito po ako nagpa-drop sa eskina Patag kasi ang dilim. Sana doon na lang po ako bumaba sa may munisipyo ng Katmon, sa may Katmon Plaza dahil maliwanag kasi nandun yung mga Christmas light. Pag dyan sa eskina namin, eskina ng Patag, is madilim talaga hanggang dito sa papasok sa amin. Yung bali may street light lang yung banda na dito sa amin, yung banda doon mula sa eskina hanggang sa mga kalagitnaan, ang dilim po. Tapos hindi mo pa makikita yung mga tao kung sino ang dumadaan kasi madilim. Hindi inaayos yung mga street light. Ayusin yan pag papalapit na po yung eleksyon. Yun po yung pagkilos ng mga opisyalis ng barangay. Ngayon hindi pa kumikilos kasi medyo malayo-layo pa. As in dilim talaga yung namin dito. Kalsada. Mula sa pagpasok hanggang dito. Ang maliwanag lang yung area namin dito na may kada bahay-bahay kasi may mga ilaw. Katulad sa amin dito, may ilaw kami sa labas. Dito sila Chandria, meron. Dito din sila Madam Rose, meron. So kami lang po yung may maliwanag. Tapos doon naman sa unahan, meron din. So yung
kalsada na papunta na po sa highway or papasok dito, sobrang dilim. Pag dumadaan ka, maraming pumapasok sa isip mo. Kasi pag ganyang lugar, kung hindi matao, katulad nung sa amin, doon sa Tacloban, yung area ng papunta ng Tandahog, hindi pa na titirikan ng mga bahay-bahay. Ngayon hindi na delikado dahil marami na yung mga bahay doon na nakatirik or naitayo or marami na po ang tumitira. So wala nang kadilikaduhan, kundi disgrasya na lang sa kalsada kasi uso yung doon tinatapon yung mga sanitary bins. Super noong panahon. Pagkakaumaga meron lang sasabihin, doon may may sinal bins doon. Basta marami yun na yung basta abandonadong lugar, ganun. Pinagtatapunan na lang kung ano-ano. Kaya dito, pag lumabas ka or pumasok paggabi, yun marami po yung naisip mo. Kasi yun sa paligid, damo, tas tahimik, tas walang kabahay-bahay. Yung kung ba't di nila inaayos yung street light. Nung katapos pa lang ng eleksyon, lumiwanag, pero ngayon wala na. Baka sa susunod naman na eleksyon, liliwanag. So, ayan, kapit tayo guys. Yan yung natin, yung tasa. Yung giveaway ng BP. Ng BP set. Ito na po yung ginagamit natin dahil yung ginagamit natin na tasa. Sagi po ni mamawali, nahulog. Ayun, nag-jump hanggang sa mabasag. Mas mabuti ito dahil tagal lumamig. Pero hindi yan na yan gising na, palis, papunta ng sitiyo kasi meron silang, may niyo ngayon? Shooting sila sa ilang para sa school. So, babalik din siya mga 29 din. Si Jing sa 29 din po, babalik yun dito. Busy po sila para sa eskwelahan nila. Ay, sumakob. Oh. Alis na si Dian ulit. Balon. Guys, parang taga yung balon guys. Sobra na sa balon. Mag-aano mo siya. Yan, medyo umulan na naman guys. Medyo maputik na naman yung daanan. Tapos, maya-maya mamimili na po tayo ng paninda natin dahil, ayan, naubos na po yung chichirya natin dito. Maraming binta kahapon si Dian. Yan na lang po yung natira. So, bibili na po tayo. Tapos, yung soft drink, 2 na lang po yung natira. Ay, meron pa dito. Bali, 4. Marami siyang binta kahapon. So, ibibili natin ulit para dito sa paninda. Darating yung mga magiging customer natin. Alam kong aanuhin yan. So, kape muna tayo, kape. Kape muna with pupo.
Yan po yung nangyayari dito sa bahay. May aalis, may dadating. Tapos yung ending is aalis sila lahat pagkatapos ng New Year. So guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Merry Christmas po. New Year naman po yung aantayin natin. Bye-bye po. Thank you for watching. Ayan, natumba na tuloy. And happy birthday kay Sisi Marilo. Bye-bye po. Magiging maingay na naman ang kabahayan natin dahil darating si Pinsoy at saka si Piyang. Iwan ko lang kung magpasaway si Pinsoy kasi hindi naman po kasama si Dindin, yung naging kasama noong magpunta sila dito na dalawa sila na pareho pasaway. Iwan ko kung maging pasaway si Pinsoy na isa la po siyang lalaki dito na bata. Hindi naman siya lang po yung lalaki. Si Sansan nandito naman pero binata na si Sansan. So si Pinsoy kasi super pasaway. Yun, pinasama ng mama niya ni Ate Sixi. Pinasama. Hindi naman po sila lahat makapunta dito dahil mahal yung pamasahe ngayon at napakarami po nilang papasahian. Si Piyang nga panay ng video, sabi niya, Mama Dax, makakapunta na po ako diyan dahil marami daw ako ng pinamaskuhan daw. Libre na daw siya, libre kasi mayroon na po siyang pamasahe. Singko wala, punta ka dito. Atat na magpunta dito. Pati si Duday atat din. Pag nagbi-video call, sasabihin sa kanya, Papa, punta na ako dyan. Makada na daw ako, sabi niya. Papa, makada na daw ako. Punta na ako dyan. Yan, mainit pa yung kape natin. Isa sa tasa na ginagamit natin pag ganito, nagyayaw-yaw po tayo dito. Hanggang sa matapos yung pagyaw-yaw natin, malamig na yung kape. Ito, parang umiinit lalo. Yan, marami po kaming mga abubot dito. Gumising tayo kanina mga 2:00 ng madaling araw dahil umambon. So inano ko muna yung mga nilabhan ni Mama Walin kahapon na yan. Sila ni Dian. Yan, nagdikit-dikit na guys. Wala na kasi nagdikit-dikit. Kasi dyan walang bubong. So naulanan. Binangunan ko ito kaninang madaling araw. Pinaano ko. Tapos, doon sa likod-likod din, meron pang hinangir. Yan, pati sa mga gate-gate, may hinangir. Kahit saan na lang po tayo, may hinangir. Dito, loaded din. Yan, loaded. May hinangir din. At saka dito sa likod. Na madilim yung kapaligiran dahil medyo umuulan nga. So basa na naman po yung namin, daanan. Upinasa na yun kasi napapasok na yung motor. Hindi po yun na yung daanan. Nabasa naman ulit. Mapanghi yung ni Shaira. Ihi. Yan, balik na naman tayo dito sa pag-upo.
medyo na-relax po tayo kahapon sa loob ng sinihan na malamig na yung kamay ko nilalagay ko sa loob ng bag dahil sobrang lamig po ng aircon. Tapos yung iniinom namin na soft drink, may ice pa. Mas lalong lumalamig. Tapos ihing-ihi na po ako na paglabas namin, pagtapos ng pinanonood namin ni Jing, ganap kami ng CR. Agoy, pagpunta ng CR, pila. Walang choice. Pila ka din kasi baka mapaihi ka. Tapos yun nga, yung napanood namin ni Jing na pelikula, yung kay Vice Ganda, yung breadwinner po siya. Napakaganda po ng istorya na mapapaiyak ka. Ako medyo napaiyak kasi isa po ang ano po dyan, istorya ng breadwinner. Isang OFW na parang 5 silang magkakapatid. Tapos ang tagal niya po sa OFW, padala po siya ng padala kasi siguro mayroon nakapanood na din po yan ng breadwinner. Namatay yung papa. Basta alam niya na yung breadwinner na siya po yung lahat ng nagsusuporta sa pamilya niya na yun, inaano lang po siya, niluloko, padala ng padala, asang-asa, pinaasa na yun, yung pinapadala na pera, ipinapagawa ng bahay. Yung pala hindi. Yung pinapadalang picture ng nang nasa ibang bansa, yung OFW, bali si Vice Ganda, yung pinapakitang picture na pinapagawa yung bahay niya, yung barangay hall pala, tapos yung gate ng kapitbahay, na yun, pag uwi niya, surprise, tapos yung kwarto niya maganda din, pinakakwarto ni Vice, na pag uwi niya, maganda yung kwarto, na pag uwi niya, yun, naglalakad, nadadaanan niya, pagtingin niya sa gate, sabi niya, parang kapareha ng gate namin. Tapos yung pagdaan niya sa barangay, parang picture kuno ng bahay namin. Yung pala, ang ending, yung bahay na iniwan niya, bulok na nga, mas bulok-bulok pa nang dumating. Yun, basta, nakakaiyak. Away-away magkapatid, sumbatan. Tapos, yung nanay, merong pang yung makalimutin, insomnia, ano ba yun? Yung sakit na makalilimutin. Yun. Na yung ending pala, mamamatay. Kasi sa pagtitiis niya, yung sariling sakit niya na kanser, hindi niya na ipagamot dahil yung inaalala yung pamilya niya sa pagsusuporta. Ayun. Makakapulot ka din ng sabi pa nga, hindi ka pwedeng magpahinga. Hindi ka pwedeng magpahinga dahil may sinusuportahan ka kahit anong trabaho na pwedeng mapagkitaan sa ibang bansa, pinapasok niya. Yung ending, wala. Nakasanla pa yung bahay. Yan po yung nakakainis. Ang ganun. Inspirasyon ka dahil yun, may pinapakita na picture, pinagagawa na yung bahay nyo, maganda na, 5-story. Ang ending pala is nakasanla. Nakasanla yung bahay. Natatawa pa ko kasi naiiyak si Jing. Ako naman medyo napapaiyak, pero meron namang ang istorya. May patawa. Ang gising na ikuan. Pabebe. Hi guys!
Hi guys. Pabibi na po ako ngayon. Malayo siya ngayon sa akin dahil nandito yung mama niya. Ngayon, sa mama niya, dikit ng dikit. Hindi nagpapasaway, guys. Kay Oma Archie. Tumataray. Si Papa Bits kanina nagbagulbol na naman kasi akma siya magpasound. Sabi ko sa kanya, wag muna. Yun. Ba't pa daw ko na binili-bili yung speaker na hindi pwedeng patunogin? Sabi ko, mamaya na. So, ayan po guys. Padating na sila Rosan. Nagpapaano na po sa iskina. Ayan yung susundo si San at saka si Mama Walin. Trinatry pa ni Mama Walin yung motor ni Jing. Ayun, si Mama Walin. Upa, ayala. Magdiretso ka. Yan. Kapaandar na. Sige, tawa. Magdiretso ka. Kinakabahan daw siya, kinakabahan. Hinahinay la pag kuwan, abrit gasolina. Hinahinay la. Yun. Na sila. Survey naman, survey. Ano ito naman? Abri. Wow, si Pinang. Si Pinang. Wow. Ayan na. Ano ito, Prince mo dara? Abri magnaiyabag. Naguba. Jesus. Naguba yung bag ni Prince. Oh, kukunin dayo yung ano niya. Tablet. Ano? Pinsoy. Sanon! Yan si Pinsoy. Nasama din dito. Man! He don't make any Gina. Ano? Nagina? Ano ka nga ni? Ayan, cellphone siya. Ayan na sila. Magtatambak na sila, guys. Ayan si Rosan. Lain kami magi, kas ko didi. Di ba basta na ko andi dito. Diin. Paghabas. Kain ka mo agi. Didi mo kami. Bawat pasugad. Kaya mo nga Didi. Oh. Pulang bato ito. Didi danaw. Ayan. Ayan si Piyang. Terus ano mitom? Mitom kan biyahe. Umitim si Rosan sa biyahe. Ronald, tog pipinan lulong batlong boy. Palit. Papalitahan! Si Piyang. Ano yan? Sugat? Bakit? Bakit nasugatan ka? Ate, Bukas naman,
Si Duday yung dadating. Ayun si Pinsoy. Lulans. Regalo po yan ng ano niya. Christmas gift po ng mami niya, yung tablet niya. Mama, ang regalo nga ni ko on Ay, gimbigay na sa'yo. Regalo mo. Ha? Di ba may suwad kayo ni Piyang Gap? Yang? May da kayo ni? Yang? May da kagyapon ini? Imo ini? Aw kan ang kasi ni regalo ay mo? Ha? Aw kang aw. Amoy koloni. Uhay man. Ada. Di ba may kapiyang adto? Ano sura dida? Regalo ni Ate Chris. Gugutom ka? Kaya lang. Ate Chris na Di pa kami nakapagluto kasi may inaayos pa. Nagutom yung biyahidor. Ayan. Tapos pinagpaksiw ko po sila. Presko isda. Ate. Dali ka sa cellphone. Naman. Teka noon man dito. Ay nga dahil papangada. Camera. Didi. Bro, Nagutom. Gutagod ako gutom. Gusto pa ako. Ay, di ka makaon. Bisan la maguti. Kaon. Huy pa. Tuhan. Hindi nalat kaluyo. Dama. Ada. Kung kanis na siya. Wala kami na. Kainan na. Kainan na. Sinay ate ha. Ano ito piyang? Nulat ka prito. Ibutan nga day. Ikaw na. Nagbubugiot guys. Nagbubugiot. Tubig daw aray. Tubig daw aray. Tinidor. Hi guys. We're back. Aray, nakakagaw na rin tagis ka dito guys. Kakain na daw sila ng isda. Dahil palaging manok doon sa Tacloban. Lilipad na sila, lilipad. Tatango ko po ng Tagalog. Kasi yun po yung madaling ulam, manok, pritong manok. Sina, kain na. Kain na kayo, kain na. Paso. Dahan-dahan lang, mainit kasi. Luto makusam. Iba. Iba. Ang gagara. Ang baray mo. Nakatinidor kutsara si Prince. Mga wala pang ligo. Makarigo naman ako. Ako gap, makarigo ako anay. Yan, umuusok pa yung kanin. Mainit pa. Kain muna tayo guys. Ano na po yung pananghalian? Alauna. Dito tayo kumain kasi may electric pan. Papahingin na natin yung isda at saka kanin kasi mainit. Yun, nag-ano pa, nagpreprito pa si Christian. Kasi ako nagpaksyo naman. Masarap yung paksyo. Kasi fresh pa po yung isda.